Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo, ang programang nagbibigay ng inspirasyon at kaalaman sa inyo tungkol sa mundo ng pagninegosyo at kabuhayan. Ngayong araw po ay makikilala natin ang Managing Director ng ahensya na nag-specialize sa pag-recruit ng professional at skilled workers Filipino na nais magtrabaho sa ibang bansa, at ang Clean and Fit Business ay isang kumpanya na nagbibigay ng serbisyo at produkto para mapanatili malinis at maayos ang mga lugar. Mga kaibigan, natin pong i-welcome ang ating special na panauhin ngayong araw, si Ms. Chris Aligre, Managing Director of Clean and Fit and Treasure of Hope International, Inc. Welcome po, Ma'am Chris, dito sa Kabuhayan at Negosyo. Thank you for having me here, Yusek, Gani. So, napakaganda yung pag-usapan natin is about recruitment, di ba? So, ano po ba ang Clean and Fit at Treasure of Hope International, Inc.? Ano ba ang inspiration ninyo at ito yung napili ninyong negosyo, Ma'am Chris? Yes, thank you for that. Ang Treasure of Hope International, naisip ko yung pangalan niya kasi we deploy OFW worldwide. And kapag OFW ka, yung pag-asa mo nasa pag-alis mo ng ibang bansa. Correct. So parang feeling mo, pag nag-abroad ako, gagaan ang buhay ko, bubuti ang buhay ko, mapag-aaral ko ang mga anak ko. So yung Treasure of Hope, pag tinagalog mo siya, ay kayamanan ng pag-asa. So we are overflowing of hope, no, for the Filipino overseas workers. And then, ang Clean and Fix, actually it's Clean and Fix, paglilinis at pagre-renovate yung business. So later on, as we go further, we can discuss anong naging koneksyon ng OFW at bakit napunta ako sa pagbibigay pa rin ng trabaho, no, sa ating mga kababayan, pero locally na, sa paglilinis at pagre-renovate. Oo. Siyempre, Ma'am Chris, gusto kong malaman at gusto ko rin malaman ng ating mga suki rito, mga loyal na followers sa Kabuhayan at Negosyo. Sino ba si Chris bago naging bago yung naitatag mo itong negosyo mo? Maaga akong nag-start na magtrabaho. Actually, I started working when I was still in college. No? I took up BS Physical Therapy. And during that time, there is a need for a confidential staff sa Department of Health. So kung natatandaan natin ang Let's Do It, no, ni Juan Flavier. Yes, ni Senator Flavier. So coterminous ako sa term niya. And I worked directly under Yusek Nanyagas. Okay. Yusek Nanyagas then become director of PGH, no? So after government service, naging senador si Dr. Flavier. For the viewers, ang coterminous kasi meaning pag wala na, kahit gaya na, wala na rin yung mga staff, yes, no? Unless we apply for a permanent position in the government. So during that time, si John D, na anak ni Dr. Flavier, is connected naman siya sa Philippine Rural Reconstruction Movement. This is naman an NGO, non-government organization. So after my Department of Health career, I work with Horacio Boy Morales. So both my previous bosses passed away, but they are great men. And I think my training comes from them. No, I was able to serve great leaders, and so that inspires me to be a good leader myself, no? Yung foundation ko of good governance, leadership, honesty, and passion in serving the people, yun talaga yung naging strong foundation ko from my previous work job, yung mga napagtrabahuhan ko before. So, I also started as an empleyado, no? Sumusweldo sa gobyerno, sa NGO. Naranasan ko rin kasi sa non-government organization, talagang poorest of the poor, no? We go to the poorest of the poor level, magsasaka, mangingisda, and we talk to them, we help them, and find a sustainable living for them, no? So,
Ganon ulit, parang history repeat itself. Si Boy Morales naman was appointed into a higher position by the previous president, Joseph Ejercito Estrada. So nagtrabaho ka rin sa Hindi ako nagtrabaho doon. It so happened there is parang meron siyang fraternity brad na may recruitment agency. Sabi niya, sige, dito ka, mag-try ka ba naman ng private practice. So doon ko na-experience yung recruitment agency. So bago mo pasukan tong recruitment agency, Miss Chris, yung kanina sinabi mo na physical therapist ka, hindi mo ito na-practice. Hindi ko na-practice. Kasi pag college ka, tapos nagtatrabaho ka, parang feeling mo, ba't pa ako mag-aaral, no? So, etong achievement na to, I achieve it na undergraduate ako. Wow. I was not graduate. I only finished second year college sa BS Physical Therapy. Kasi hindi ko na magets yung mga classmate ko eh. Okay. Parang ang babaw, no? Yung, tumitingin ka sa mga senador, sa mga secretary of health, director ng hospital, tapos pag nandun ka sa mga classmate nyo, pinag-uusapan nyo lang anong snack natin, anong panoorin nating sine, yung mga gano'n. So parang I don't feel belong already in that age group. So maaga akong nag-mature. Okay. So nung natutunan ko yung recruitment, then later on, I established my own. Ano ba ang nakita ni Miss Chris na oportunidad dito sa pagbibigay ng trabaho sa mga, of course, mga nangangailangan ng mga kababayan natin? Yes. I myself, my dad is an OFW. No? So alam ko yung feeling ng pamilya na nabibiyayaan, no, ng mga OFW. No? Yung buhay na mas maginhawa kesa kung nandito lang sa Philippines. I'm not promoting na lahat mag-OFW, no? Kung may opportunity sa Philippines, why not? Pero kung talagang yun na lang yung choice, kasi ayaw naman nating naghihiwalay ang mga pamilya, kasi kami, no, as a daughter of an OFW, malungkot. And then nung time na yung dad ko yung OFW, ito yung Saudi time na 3 years bago ko siya makita. Yung bata kontrata ako, nila, no? Kontrata 3 years. Kasi hindi yun uso pa yung Facebook or FaceTime or whatever video call. No? Wala pa tayong gano'n noon. So nadidinig ko lang ang boses ng tatay ko sa voice tape. Cassette tape, nagre-record siya. No? So yun yung time ko na OFW yung dad ko. Pero nung nakita ko, when I was working in a recruitment agency, gaano kasaya yung mga OFW pag nalaman nila na nandyan na yung kontrata nila, nandyan na yung visa nila, and then after 2 years, babalik sila, may pasalubong sa'yo, nakita mo na pag-aral nila yung mga anak nila, nakabili sila ng bahay, nakapundar sila. So, there is a joy. Of course, I'll be hypocrite kung hindi ko sasabihin na hindi ko inisip yung finance side, no? Yung financial sustenance doing this business. It's a good business, maganda ang kita sa aming mga negosyante, pero more than the income is the joy that you see in the people that you help. So meron akong employer before na taga-Africa, South Africa. So he said, you know, Chris, I see that you have passion in people. Kasi very hands-on ako eh. I go to provinces, I interview them, I talk to them. And then, ang nakakalungkot lang, minsan merong teacher, merong nurse, nag-a-apply bilang katulong. Kasi malaki sweldo eh. Sa probinsya, ang sweldo noon ng teacher tsaka nurse, 12,000 pesos. Noon pa yun, ano? Noon, siguro mga 10 years ago, ganyan, mga 12,000 pesos. Tapos pag nag-domestic helper sila, kikita sila ng 25,000. So para sa kanila, they will take the opportunity and it breaks my heart. So sabi ko nun sa Bacolod yun nung nag-recruit ako, sabi ko, can you just wait for me? I will look for a job order suitable for you. And true enough, in one of my marketing mission in Dubai, in Abu Dhabi, I find a job order for nurses. Hindi masyadong mahigpit ang requirements gaya ng pupunta sa America or UK na may examination, ang daming examination, no? So, I really hold on to that promise to them, no? I make it a reality na there will be equal opportunity. Hindi kasi, ang sinasabi ko dun sa mga nag-i-interview, hindi pwede na. Dapat pwede. Ang nangyayari kasi sa Pinoy, no, sa mga Pilipino, when they apply, magkatrabaho lang. So, minsan engineer, karpintero, applyan niya. Kasi, you know, the desire to have a job, the desire to earn money. So, pag nakita mo sa resume nila, karpintero na, tubero na, electrician na, welder na, walang, parang jack of all trade.
but master of none. No? So we really need to teach the OFW to build up the career, not just to have a job. So doon nagsimula yung advocacy ko na yung burning desire ko to become successful by making other people become successful. And so in all the job order that I choose when I do my marketing mission, I see to it that it's variety. Merong pang lalaki, may pang babae, may pang skilled, may pang blue-collar job, may pang professionals, para mas marami tayong ma-offer na trabaho sa ating OFW. Napaka-importante yung ibinigay mo na background, Ms. Chris, kasi ako man ay napakalapit sa aking puso ang mga OFW dahil after my DTI job as an undersecretary, naging acting officer in charge naman ako ng Commission on Filipino Overseas. So nakita ko yung mga pangangailangan ng ating mga OFW na tinatawag natin ng mga modern heroes. At alam ko yung pakinabang din ng ating pamahalaan, ng ating bayan, yung foreign, yung remittance nila, no? Yes. Mga tinatawag na natin sila, mga modern hero. Baga sa ay more than 40 billion dollars yung nila, ambag nila sa ating ekonomiya. Napakalaki yan. So that's around mga 3 trillion, no? Especially yung mga OFW natin from the oil-rich country, yung mga OFW natin from Saudi, from United Arab Emirates, from Qatar, Bahrain, Oman, and of course yung mga rin natin, mga Filipino immigrant din natin sa mga first world countries, America, Australia. So talagang malapit din ito sa aking puso, Ms. Chris. So, ikaw ba yung mga challenges na hinarap mo noong nagsisimula ka dito sa recruitment? At alam ko, hindi ito madali na trabaho, napakahirap din ito, Ms. Chris. Sobrang hirap. So, paano nyo ito nalagpasan yung mga unang challenges ninyo? Kasi alam ko, napakalaki yung challenges dito sa ganitong negosyo, Ms. Chris. Yes, malaki ang challenge. Una, I tried to market in Saudi Arabia. And because I'm a female, I felt the discrimination. Yes. No? Parang yung mga Saudi national, they are into dealing business with male. So nagpunta ako ng Saudi, I cannot go there by myself. I need to bring my husband with me. Kailangan may mahram. Yes. Diba? Kailangan kasama ko yung husband ko, dadalhin mo pa yung marriage contract mo na authenticated, red ribbon ng DFA, no? So, but I think I did well kasi my husband was one of the audience. So, anong year ito, Miss Mga Grace? siguro early, mga 2014, ganyan. Okay, 2014. So, I talked with an oil and gas company. Every day, no, I change. Nagpunta akong naghahanap ka ng mga job order. employer, yes, kasi may shuttering job doon sa petrochemical plant, no. So we really want, kasi Saudi is also a good source of pag kumuha sila kasi ng tao, hindi 20, hindi 30, daan-daan talaga, no, ang pagkuha nila. So I was more than 1 million ang ating mga OFW sa Saudi Arabia. Correct. So I was wearing my abaya. I was really nervous, but once I started presenting to them and they've seen the authenticity of the company and the goal that we wanted to, plus of course the proper proposal and strength of our company, kasi ang background namin, we deploy into a lot of mining plant in Africa. So ano bang nauna na mga job order mo? Middle East ba or Africa? Ang strong ko is Africa. Hindi ko na matandaan kasi ang business ko is like 20 years na, no, yung Treasure of Hope. Halos sabay-sabay yan. So mayroon ka rin Libya, ganon? I deploy in Libya before the siege. Anong klase ito? Mga engineers, mga construction. teachers? Construction. Yeah. We did construction of hotels bago nagbombahan doon sa Libya. We deployed like more than 700. Wow. Ganyan. Tapos, meron din kaming mga for medical. So ano yung mga challenges noon na nakikita mo na talagang nahirapan ka at papaano nyo ito nalagpasan, Miss Chris? Okay. I'll tell you one story. Meron akong isang helper sa Hong Kong. She suffered from flesh So may mga domestic helper din? Yes, in Hong Kong, domestic helper. She suffered from flesh-eating bacteria. Oh, okay. Hindi natin matrace kung sa Pilipinas yan nakuha, but sa swamp kasi nakikita yan.
So one challenge is really telling the family that the OFW is sick. Yes, No? oo. And this kind of bacteria is just not an ordinary sickness. It can take her life. Wow. So super hirap yun na you will be the one to announce to the family that something happened bad to their family, no? Napakahirap Ang hirap, ang hirap. Plus pa yung hirap ng you felt the responsibility kasi ako ang nagpaalis dun sa worker na yun, no? So I'm responsible to her although our government has imposed mandatory insurance in employer. So in terms of medical bill, walang iintindihin ang OFW at saka yung pamilya. Pero for me, humanitarian purpose, no? I want a family member to go in Hong Kong to be with the patient, no? Ang struggle naman, itong kapamilya, walang passport. Oh my God. So, syempre, moving forward, bibigyan mo ng passport, gagawa mo ng pamasahe para makapunta siya doon. But since our commodity is human being, hindi yan pwedeng pabayaan. You Tao know? ang kuwan mo eh. Tao, di ba? Tao ang Hindi negosyo naman mo, siya oh. cellphone na pag binenta mo, wala ka nang pakailan. Pag nasira yan, pa-repair Saka yun, di ba? mahigpit dyan ang gobyerno. Of course, Oo, yes. oo. So, we see to it that we take care of the people. There is also one incident, I don't know if you remember, no, merong barilan sa Luneta. Yes, yes. oo. Yes. And then, yung hostage seeking. hostage. Ang apelido ng Namarel Mendoza. Oh my God. Oo, yung police. May 3 kaming helper. It so happened, Mendoza ang apelido. And I don't know why the employer just don't want them in their house. So dahil lang doon sa mga magka-apelido. So, me and my husband fly to Hong Kong, make sure that they are well taken care of as well. So those are just simple challenges, Yeah. pero kailangan mo siyang harapin. Saka hindi talaga madali yan, Miss Madali, Chris. hindi Oo. madali. So, alam mo, kanina kinukwento mo kung paano ka nagmamarketing, kung paano ka maghanap ng employer job order doon Yes. sa Middle East, Africa. At ganun din, mahirap din mag-recruit. Yes. Sabi mo nga, ang Mahirap. negosyo mo ay tao, hindi, at saka konting supply dyan, didimanda ka. So, paano nyo pinakilala ang Clean and Fit and Treasure of Hope International? At ano yung naging strategy mo? Mag-market din, mag-recruit sa iba't ibang region, province. Probinsya, Oo. yes. Ang ganda ng Pilipinas kasi nung ginagawa ko to, makikita mo na bawat country may pinoproduce na skills. Ang Iligan City, basta Maraming talent ang mga Pilipino. maraming talent. Iligan City, good for processing. Mga processing plant. Kasi nandyan before ang National Steel. Steel Corporation. Nandyan din yung gawaan ng semento. So pag ang employer gusto niya may experience sa processing plant, I go to that province. Iligan, oo. Iligan. Pag gusto naman may... Ano yan? Industrial city of the South. Oo. Yes, industrial. No, so pag gusto naman ng employer may experience sa medyo oil, Bataan. May kanya-kanyang skill. Kasi marami ka naman ma-recruit na mga skilled about sa oil, no? Yung employer gusto ng mining, I go to Baguio. So mga ganon. And then maraming mining naman doon sa correct. Baguio. So kailangan i-identify mo no saan ang strength ng per provinces and ano yung pinoproduce nilang talent. I seek help to local government, no? Meron tayong tinatawag na PESO offices. So we seek permit to them, PESO offices. Doon kami magi-interview. And then nung nakilala na nila kami, they invite us for job fair. So sumasali kayo yes, doon? sumasali ako sa mga job fair ng LGU. We call it, meron kaming SRA or Special Recruitment Activity. We seek approval. Dati POEA pa, no? We seek approval from POEA. Ayun, Department of Migrant Worker. Correct. So we seek approval from POEA back then to give us special recruitment activity permit to do it. And then we also have accredited headhunters to look for. May mga skills kasi mahirap hanapin, so we need the help of headhunters to find it. Of course, nung uso pa yung dyaryo, we utilize Manila Bulletin. Ngayon hindi na. Ngayon mga social media na rin. Social media na, and our social media page now, our Facebook page, Treasure of Hope, has 200,000 followers. So, pag nag-post ka doon ng opening, they just come and apply. So paano naman nakatulong, no? Paano nakakatulong yung recruitment agency nyo sa mga kababayan natin, lalong-lalo na kasi 'di ba, mayroon ka ring local, no? Local, So paano 'yan? Paano mo 'yan binabalanse, Miss Chris? Okay, yung Clean and Fix is just started during the pandemic.
the situation was worse, no? Border are closed. Maraming nawalan ng trabaho. Lockdown. Lockdown. Meron akong mga domestic helper, nag-aantay na lang ng air ticket na stuck. No? Bakit hindi ba pwedeng mag-interview kayo online? Pwede rin naman, di ba? No, during that time kasi nung na border is closed, yung ibang taga-probinsya nakaluwas na ng Manila. Okay. Oh. So, siguro meron ako 20 to 30 workers no na hindi sila makauwi ng probinsya, hindi rin sila makapunta ng ibang bansa kasi closed na yung border. Pero syempre, may mga pamilya to na umaasa sa kanila. And so, if negosyante ka, you really need to think fast and strategize. How am I able to help these people? Maliit lang yung help na mag-provide ako ng bigas. Di ba? Napakaliit na help. We want a help na sustainable. Especially we don't know hanggang kailan yung pandemic. Tama-tama yan. Kasi napaka ganda nung kwentuhan natin at mag-break muna tayo at magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Huwag po kayong aalis. Nandito pa rin po kami ni Miss Chris sa Kabuhayan at Negosyo at kanina pinag-usapan natin yung challenges nyo during the COVID pandemic. So, paano nyo nalampasan yun, Miss Chris? Ayun nga. So, sa mga staff ko, personally sa office, okay naman sila. Pero syempre, yung mga OFW, kailangan din nating isipin. Unti-unti nawala ng work eh. Pati Abu Dhabi, nag-close yung kanilang kumpanya, no? Nag-stop. Nagsara talaga? Nagsara. So, ano nangyari doon sa mga pending na mga recruit mo na dapat ay paalisin mo? Correct. Ang hirap kasi syempre, I also want to protect myself, di ba? Kasi syempre, di natin alam gaano katagal ang pandemic. Pero we want to make sure that the OFW is also taken care of. So, nag-isip ako, sabi ko, alam mo, nakikita ko to sa ibang bansa eh. Merong rolling van. May rolling van na cleaners. May rolling van na pipe fitters or mga plumbers, di ba? Sa ibang bansa, I'm sure if you visited other country, no, ganun sila, no, yung mga services sila naka-rolling van. Sabi ko, why not i-try ko yung cleaning, disinfection, and renovation company dito sa Philippines. Local na yan? Local. Pero ang hinire ko lang ay displaced OFW. So, exclusive ka doon sa mga displaced overseas Filipino workers na nandito sa Pilipinas. Correct. So, yung ating mga na-displaced na domestic helper, ginawa nating cleaner. Yung mga na-displaced na mga construction worker, ginawa nating handyman. So, ang clean and fix ay cleaning, handyman, and renovation. And now, nag-emerge na siya, no? Naging construction company na si Clean and Fix. And very soon, we will be opening for franchise. So ano yan, simultaneous, aside from yung recruitment mo, meron ka rin dito local? Oh. I did not know, Sir Gani, no? In all honesty, hindi ko inakalang magta-thrive siya. Galing. Kasi ang purpose lang nun is to help displace OFW. It's only like a social mission. Gusto ko may trabaho sila habang pandemic. But it's also struggle. Kasi hindi naman lahat ng bahay magpapapasok ng tao. Pandemic nga eh. Bawal. Correct. Oo. So, alam mo, lahat nung test, naka-PPE sila. Kasi lahat yung mga clinics, they want to be disinfected. No? Yung sa mga condo na cleaning, ano rin, pinapatulan nyo rin yun, Miss Chris? Yes. Kasi ang mga condominium maliit. Maliit, madali. Madali, and at the same time, as a homemaker, wala kang lugar para mag-hire ng So anong masasabi mo ngayon sa tingin mo, Miss Chris? Ano yung main business mo? Yung recruitment or yung fix and... Clean and fix. Clean and fix. I do both. So parehong task mo yan ngayon. Parehas. Kasi it complements with each other. Bakit? Ang overseas, pag nag-hire sila, they want with experience. Paano magkaka-experience kung walang nag-hire? So ito na rin ang training ng mga recruit mo. Mag-experience ka dito, tsaka kita pa-abroadin. At the same time, overage ka na sa abroad, dito ka, meron kang uuwian na trabaho. Galing naman. So ngayon, sabay mo yan ginagawa. Sabay. So ano ba sa tingin mo, Miss Chris, ang pinaka-rewarding part ng pagiging... founder nyo ng negosyo sa recruitment. Ngayon, meron kang Clean and Fix, no? At ano ba ang pinaka-rewarding na sa tingin mo ay
of course, aside from parehong kumikita, so ano ang masasabi mo doon na Miss Chris? Ang rewarding talaga is helping people. No? My passion of helping people is serve. Sa cleaning company, nakakatuwa kasi yung domestic helper, minsan ayaw niya na mag-abroad. Ayaw niya na mag-abroad. Gusto na nila dyan mag-stay. Gusto niya na mag-stay kasi ang sweldo niya a day is minimum like 650 or 700. Minsan, we give them 700 a day. Times mo siya sa 26 days. So, yung kinita nila sa abroad, pwede na nilang kitain dito. And then they still get tips from, yun ang malaki from siguro. client. Oo. Yes. Kung daily yun, yung mga nililinis nila. So, kung konti lang ang difference, sasabihin nila, hindi na ako mag-abroad. No? Hindi na ako mag-abroad kasi meron... Tama-tama rin yun. Hindi sila may hiwalay sa kanilang pamilya. Correct. So, for me, parang negative kasi mawawala ng aplikante yung treasure of hope. No? But people need Hindi siya job. magko-compliment. People need job. Okay. Hindi mauubusan ata tayo ng tao na kailangan ng trabaho. So, hindi ko naman lahat kayang bigyan ng trabaho sa clean and fix. No? So, meron pa rin talaga mag-a-apply overseas. But if they are here, they are given opportunity, why not? No? Why not? Why not work here? Yung clean and fix mo, Miss Chris, ay dito lang yan sa Metro Manila? Or? We serve the greater Metro Manila region and the nearby provinces like Pampanga, Bulacan, Cavite, and Laguna. So we are rolling vans. Kung nakwento ko sa iyo kanina, ang ginamit namin isang van lang, no? Isang rolling van, service ng mga anak ko yun sa school. Nilagyan ko siya ng sticker na clean and fix. Tapos nilagyan ko siya ng mga tao, tinraining namin. We import high-end vacuums from Germany and Italy. Tapos tinraining namin yung mga tao, we dress them up, paano sila makipagtungo sa mga clients. So very professional, especially yung mga fixer, no? They get their experience overseas. So they're really expert in fixing. So ngayon we have eight rolling vans. Galing. So, Yeah. more on dito sa Greater Manila area. Yes, Greater Manila area. And now, we get a lot of inquiry on franchising like in Bicol, in Baguio, in Davao. They want to... So, may mga franchisee ka na May ngayon? mga inquiry, parang may separation anxiety pa ako. Hindi ko pa siya pinapa-franchise. Okay. Pero we just had our board meeting and my partner said, I think it's time that we also serve other provinces. And we cannot do that alone unless we share the business to others. And I am thinking of franchising it, prioritizing those OFW who wants to retire. Oo, at syempre, malapit na rin sa puso mo ang mga Yes, OFW, yes. kaya talagang binibigyan mo sila ng importansya, I want priority. I want to hone them and train them to become an entrepreneur as well. Sa tingin mo, Miss Chris, ano ba ang isang personal challenge na kinakaharap ninyo na sa tingin nyo ay humubog sa inyo bilang successful entrepreneur? I think me being a daughter of an OFW, kasi if my dad has a choice, he would not want Correct. to leave us, no? And Mahirap yun, yung mahirap, mahiwalay ka sa mahirap. magulang Oo, mo. mahirap. Oo. So, having experienced that, no, I wanted to give value on OFW. Hindi pwedeng OFW ka habang buhay, Yes, no? oo. We do financial literacy training also to the wives ng mga ibang OFW. We teach them to save, hindi ubus-ubus biyaya, di ba? Kasi naghihirap yung mga OFW natin sa ibang Hirap bansa. ng trabaho nila. Yes. At saka sometimes, yung mga OFW natin, sila yung mga target ng mga scam. Yes, Oo, at of course, minsan din ang nag-i-scam sa kanila, mga kamag-anak nila. So, napakahirap din. Ano? So, tinuturuan nyo sila ng financial literacy. Financial literacy and also to save. So sa amin, pag umalis ka, kailangan dumaan ka sa bank, mag-ipon ka, you know. We teach them how to do remittances as well para alam nila kung saan magpapadala ng money. Oo. Sa mga negosyo nyo, of course, experience nyo, nakikita ko yung passion nyo sa negosyo. Ano ba ang pinaka-importanting lesson na natutunan nyo sa larangan ng mga naging successful na negosyo nyo na sa tingin mo hindi mo na natutunan sa schooling, sa pag-aral mo, Miss Chris?
Yun nga yung magandang part, no? So, yung mga iba kong nakikilala, sabi nila, totoo, hindi ka nakatapos ng college. No? So, para dun sa mga iba na tingin nila challenge yun, no, na hindi ka nakatapos, it's really your determination. Correct. Determination and your hard work, no, that will help you succeed. And of course, experience. It takes a lot of experience. Pero nung later on, when I was given an opportunity to study, I study again. Nag-aral kayo? Yes. At the age of 42, I study again. Kasi yung isang anak ko... So, tinapos mo? Nag-iba akong course. Okay. Business course. Okay, no? good. Yung isang anak ko kasi, parang nagkakaroon siya ng stereotype na hindi naman pala kailangan magtapos ng pag-aaral para maging successful. So as a mom, I need to prove him wrong, right? So I study again, I finish BSBA, and then now I'm taking my master's. Oh, very good. Yes. So, And I took a lot of training as well, no? Lifelong learning is really important. Pag-aralan mo. saka lalo na sa negosyo, kailangan Yes. pag-aralan mo. Pag-aralan mo. Dapat learn. Learn, Para, di ba? Tsaka marami kaming dapat pag-aralan lahat ng batas ng bansang pinagdadala namin ng workers. Kasi iba-iba yung Iba-iba. compliant, halimbawa sa Middle East, Africa, or sa mga first world country. Kaya kailangan talaga mapag-aralan mo Yes. yung mga And regulation. DMW also gives us a lot of training, no? Correct. Para sa mga nagtatrabaho sa agency. May mga training program ang DMW to make sure that we align in the rules and regulation of the government. So paano nyo naman binabalansi, Miss Chris, ang pagiging successful na negosyante nyo at of course, yung personal na buhay mo, Miss Chris? Mahirap. I have 5 sons. Okay. So, and they're all grown up. No, I have 5 sons. One is real estate broker, aeronautical engineer, a chef, and then comsci, and then one is in Australia taking his study. Mahirap, no? May mga nako-compromise. Kasi syempre yung time ko as a mom. But sabi nga ng African proverbs is, you need a village to raise a child. Yes. Diba? So, maraming help, no? My aunts, my dad, tas yung mga helper, yung mga kasambahay natin is really an angel to help us. And syempre, balancing din ng time, no? My weekend is reserved for my children and my husband. Mamaya, Miss Chris, pagbalik natin dito sa kabuhayan at negosyo ay pag-usapan naman natin yung mga advocacy mo, mga tips mo, mga advice mo sa mga aspiring entrepreneurs. Magbabalik po ang kabuhayan at negosyo, huwag po kayong alis. Mga kanegosyo, mga kabuhayan na followers, nandito pa rin po kami ni Miss Chris sa kabuhayan at negosyo. At napaka-interesting yung kwentuhan natin, Miss Chris. Of course, sa negosyo nyo kanina, talagang alam ko yan na ang dami ring challenges, problema. Paano nyo minomotivate yung sarili nyo sa mga panahon ng mga tough times? Alam ko, kaakibat yan sa ganitong recruitment at saka, of course, ganitong klaseng hanap buhay, Miss Chris. Paano nyo minomotivate yung sarili nyo? Ako naman, lagi kong nire-remind yung sarili ko, no, that business is not all about money. It's more on accountability and a purpose. Kung yung business mo ay walang purpose, parang ang hirap ipaglaban. Kung ano lang, no, kung puro money lang or earning. Pero when you wake up every morning and you see yourself, I'm doing it with a purpose, it drives you. It drives you, no? Parang babangon ka, gagawin ko ulit. Nagka-problema, isosolve So, ko. lalo ka na-challenge. Yes. And pag meron akong nakikitang tao na nagpapasalamat, no? Pupunta sa office, maraming salamat, ma'am, Lalo natulungan na niyo yung kami. mga, siguro, mga successful OFW nyo na talagang nagpapasalamat sa inyo. Correct. No? So, paano nyo tinicheck naman ang kalinisan at kaligtasan ng serbisyo nyo dito sa Clean and Fix. So, we do a lot of training, Okay. no? And then we make sure that we do a lot of research and development
laging ganon. Kasi di ba nga lifelong learner tayo. So, I do a lot of research. Yun ang mga strategy nyo. Strategy. Anong latest trend? Baka may bago na namang vacuum, may bagong cleaning material. So, nag-invest kayo talaga doon? Yes, we really invest on that. And then, we make sure that our workers are well-equipped. Kasi hindi naman sila makakapagtrabaho ng, ano kasi ito, human force, Human no? force. So, you need to equip them with the right equipment for them to deliver good results. Galing. So, ano ang mga industriya na karaniwang nangangailangan dito sa ganitong service industry? Service industry, nakakatuwa kasi variety. We serve restaurants, we serve showrooms. No? Merong isang high-end na tindahan ng motor na nagpapalinis sa amin regularly, and high-end steak restaurant nagpapalinis sa amin. No? They also value cleanliness in their service, so they get professionals to do it. And then a lot of houses. Minsan client pa namin, mga contractors, kasi we do a lot of post-construction cleaning. Okay. So pag natapos nila i-renovate yung bahay or i-construct, they get professional to make sure that they will deliver the house or the building, no, na very clean sa kanilang mga client. So iba-ibang industry. Niloloko nga ako nung iba kong kaibigan, sabi niya, Chris, pati ba, kasi minsan araw ng patay. Natatawa ako kasi naglilinis din po ba kayo ng ng mausoleo or nagre-renovate kayo ng mausoleo? So I remember nung nag-post ako sa Facebook, ang Clean and Fix, pwede sa buhay, pwede rin sa patay. Okay. So parang you cannot say no to client. No? Magugulat ka na lang kung ano yung kanilang mga nire-request sa yung services. And so sa business industry kasi, meron sinasabing, fake it till you make it. Siyempre, hindi mo sasabihin sa client mo na hindi ko kaya yan. Correct. Dapat sabihin mo, kaya ko. But give us time to schedule, and then you study it and then serve it well to them. So ngayon, open kayo sa franchise sa ganyan? O? We are still fixing our documents para all is smooth, no, for franchise. Pero the board started talking about it, and we're already preparing the operations manual to make sure that we will deliver a quality franchise to our client. Oo, tama-tama yan. At kanina binanggit mo na ang priority mo rito is yung mga displays sa OFW. Yung mga suki naman natin na OFW, no, mga displays, paano ba sila maka-apply sa'yo? Pwede sila mag-message sa aming Facebook page. It's called Clean and Fix. And then put their resume there. Siyempre, pag meron tayong franchise, all over na yan, di ba? Kailangan yan ng mga trabahador. And so there will be opportunity for them. And for those OFW who wants to retire and looking for a sustainable income as well, I think I will prioritize them in owning a franchise. No? So balik naman tayo sa recruitment, Miss Chris. Ano ba yung mga bansa na paunahing destination ng mga manggagawa mula sa Treasure of Hope? It's still, Middle East is still number one. Hong Kong for female, at least 23 to 40 years old. Ang sweldo na ngayon sa Hong Kong, nasa 35,000 pesos na. No? So, it's a good starting. And then, mostly ang Hong Kong, pag nandun ka at may experience ka sa Hong Kong, there's an open opportunity for Canada sa kanila. So, mayroon din kayong Canada? Mag-experience muna sila sa Hong Kong, and then after the experience, then we can give, or marami sa Hong Kong opportunity na makikita for for upgrade, no? For upgrade of their career. Okay. So, mayroon ba kayong advice na pwedeng ibigay ng mga tip sa mga aspiring entrepreneurs na gusto nila ring magtayo or magkaroon ng recruitment business, Miss Chris? Naku, ang hirap kasi, no? Ang daming requirements to, tsaka malaki ang puhunan. For you to have a recruitment agency. And you really need to study first, no? Kung ito talaga. Aside sa, you need to have global reach, you need to connection, no, overseas. Kasi saan ka kukuha ng employer? Correct. Kung wala kang connection, strong connection sa overseas. So, start small, I think. Start small. Siguro, pag-aralan nilang mabuti. Pero, recruitment agency is a very good business.
maganda siguro dito you start as a team, no? Hindi nakakatakot pag mag-isa ka lang, no? So siguro if you have group of five na you could combine your network. Oh, meron akong connection sa Canada. Ako may connection ako sa New Zealand, no? Group of people, and then you could start it and just go to DMW. They have a website kung papaano magtayo ng recruitment agency. It takes time. It takes a lot of guts, investment as well, and study, no, to do the recruitment business. But the local business that I can advise to them is the clean and fix. If they wanted to start this business, hindi mo kailangan ng opisina. Ang puhunan lang ay van kasi it's a mobile cleaning company, no? On the go, no? On the go na cleaning. Mobile, no? Mobile. Hindi mo kailangan mag-rent ng office. May Ano to? Parang janitorial din, ano? Or It's hindi really not janitorial kasi ang janitorial, isang employer, nakadedicate ka doon. Okay. Ang cleaning kasi is on-call. Halimbawa, itong studio, gusto nyo lang palinis, on-call. Okay. Lilinisin namin for the day, tapos siguro magpapalinis na ulit kayo next month na. So, it's a good for... Kasi ang dami nating condominiums. Yeah. Walang lugar para sa So helper. yun yung focus nyo or Yeah. mga condominium. Or mga Airbnb, madami nagbi-business ng Airbnb. Saan sila magpapalinis, no? So nandyan ang cleaning and renovation company. Ang maganda dito sa Clean and Fix, hindi lang siya cleaning. Marami kasing mga cleaning company, cleaning lang, no? I combine it with handyman. Kasi ako, as nakatira sa condo, problema ko yun eh. Nasira yung gripo. Sino kaya tatawagin ko? So handy. Diba? Oh, yung mga Handyman, repair. Oh. repair. Kesa So naman, parang construction na rin yan. parang construction, kesa kumukuha ka ng trabahador na nakikita mo sa poste. Di ba may mga doon, telephone Tubero. number? Tubero, di ba? Oo. Electrician, aircon. No? So, we professionalize this kind of trades. Mga skilled workers na kayang-kaya nilang gawin, pero we make them professionals. Sa pagiging successful nyo, Miss Chris, sa recruitment at saka dito sa local, no, Clean and Fix, no? Meron pa bang iniisip si Miss Chris na gusto niyang tahakin na negosyo? I am thinking of a training platform. Okay. Still for the OFW. To upskill them. No? To So upskill. puro OFW talaga, no? Service-oriented Oh, yeah, kasi talaga ako. service-oriented. I'm a service-oriented. I love working with people. No, I really have a passion for people. So it's really upscaling, upscaling their skills. Hindi pwedeng nandito ka lang. Dream big, no? Dream big and work hard, and have faith, deep faith. Oo. Ikaw ba, Miss Chris, may gusto kang parting word sa mga OFW na mga nanonood? Of course, ang mga OFW, marami rin tayong mga kababayan na OFW, umuwi sila rito ay nag-start din sila ng mga maliliit na negosyo na nagtagumpay din naman. Correct. Ikaw ba ay may advice ka sa kanila na maibibigay, Miss Chris, or yung hindi naman pinalad yung kanilang negosyo ay ano naman yung pwede mong i-advise sa kanila, Miss Chris? Yes. So doon muna tayo sa hindi pinalad, no? May kasabihan tayo kasi, you only lose when you stop trying. So talo ka na kasi umayaw ka na eh. Umayaw no? ka na eh. Oo. Oo. Surrender ka na eh. Surrender ka na, so talo ka na. So never surrender. Just keep on trying. Keep on trying. And keep on praying, no? Dun sa mga iniisip nyo na plan. Sabi niya, I always tell to my staff, we ask the Lord to bless the work of our hand. No? If we ask for His guidance and His blessing, ibibigay niya yun. No? He will always give the desire of our heart. No? And then, sa mga OFW naman, think big, no? Hindi pwedeng hanggang dito lang tayo. Na we belittle ourselves, no? Kasi ano lang ako, ayoko yung naririnig yung pag nag-i-interview ako, karpintero lang ako eh. Katulong lang ako. No! You are a professional domestic helper. Meron kang TESDA NC2, meron kang training, you know? Professional ka na domestic helper. It's a career. And it's a stepping stone. Think of it as a stepping stone. Hindi ka forever ganyan. Ang ikakaunlad ng sarili mo, nasa sarili mo yan. Yes, no? yes. Kung magsisikap ka, mag-iipon ka, at gagawin mo lang stepping stone yung pagiging OFW mo, and later on, nag-iipon lang ako ng puhunan, pero uuwi ako. Uuwi ako, magnenegosyo ako.
And I will be with my family, and I can support my children, and I can support my family. So if that is your motivation in life, hindi ka forever OFW, or hindi ka uuwing OFW na luhaan, na walang kinahinatnan yung pinagpaguran, no? And para sa family ng OFW, hindi madali. I go there, no? I go to the country where we deploy our workers to check on them. We check on their facility, you know, we sit with them, we eat with them. So sinisigurado nyo rin yung magiging ano nila doon, yung Yes. titirahan nila doon, Correct. yung Like, employer nila. meron kami dineployan sa Taiwan. It's a factory siya ng solar panel. We inspect their accommodation facility. Tapos chinek pa namin paano sila papasok. So merong bike malapit lang sa trabaho kasi even the transport should be provided by the employer, no? Correct. So paano pag winter? Yung mga ganong tanong, no? We make sure that it is addressed sa employers. If you do this with the workers that you are dealing, wala kang problema. I don't think that they will give you a problem. Correct. Isa pa sila sa magpo-promote. And if you will see on our page, on the reviews, the OFW are the ones spreading the word of mouth. No, word of mouth. Dito kayo mag-apply, mabait. Dito kayo mag-apply, legit, di ba? Ang dali-dali ngayon kumalat sa social media no? Kapag masama kang tao. Correct. Social media can make you, but it can also break Destroy you, yeah. Correct. Tama, oh. Maraming salamat sa iyo, Yes, Miss thank Chris. you. At Jack, na marami kaming natutunan sa mga binahagi mo sa amin na mga kwento about your business, Miss Chris. Salamat. At sa pagbabahagi ng iyong mga kaalaman at inspirasyon sa aming mga tagapanood, mga suki ng kabuhayan at negosyo. Tunay pong ang sipag, tiyaga at tamang diskarte ay susi sa tagumpay ng business at negosyo. Sa ating pong mga kababayan, sana po ay may natutunan tayo. At sana ay na-inspire kayo ni Miss Chris na sumubok at nagtagumpay sa negosyo. Ako po si Gani Makatuman at nagpapaalam at nagpapasalamat. Patuloy nating suportahan ng mga lokal na negosyo at kabuhayan. Para po sa mga hindi nakapanood ng mga nakaraang episodes natin, maaari nyo pong balikan ang aking YouTube channel, Gani Makatuman, at ang aking Facebook page, Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. At huwag po natin kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-follow na rin natin sa mga updates at mga bagong episodes. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs to improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Ako po si Gani Makatuman at ito po ang Kabuhayan at Negosyo.